May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Fernan, Oh, bakit to, Nana During? may dumating kang bisita. Sino? Ako. Oh, siya, maiwan ko na kayo dito sa sala at marami pa akong dapat gawin sa kusina. Sige na po. Kayo nang bahala dyan. Masyadong malalim ang pinakawalan mong buntong hininga. Kailan ka pa nakalaya? Kahapon, Anong ginagawa mo dito? wala na ba akong karapatang hanapin at nakaharap ka? Hindi ka na dapat nag-aksaya ng panahon. Bakit? Tuluyan mo na bang ibinaon sa hukay ang pagiging magkapatid Huwag na nating pag-usapan ng bagay na yan. Sa muli nating pagkikita, iniiwasan mong mapag-usapan ang relasyon natin bilang magkapatid? Matagal ko nang kinalimutan ng bagay na yan. Siguro nga. Dahil halos 20 taon ako sa Muntinlupa. At sa loob ng panahon na ako ay nakakulong, ni minsan, Fernan, ni minsan, hindi mo ako naisipang dalawin man lang. Umaasa ka pa? Magkapatid tayo! Hindi ko maiiwasang umasa dahil tayong dalawa na lang ang natitira. Namatay ang ating mga magulang sa sakit at naiwan tayong ulila. Isusumbat mo na naman sa akin ang mga nagawa mo para marating kong kasalukuyan kong estado. Hindi ko isinusumbat! Pero may mga sandaling dapat lang na ipaalala sa isang nakakalimot na katulad mo. Umalis ka na, Kuya Victor. Itinatakwil mo na akong lubusan. Ang sabi ko, umalis ka na. Wala akong panahon para sa'yo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Victor, nakakarami ka na. Bawat tagay ko 3 sa'yo. Sensya na. Mukhang nasabi ka sa alak ah. Sabagay, wala niyan sa loob. Bawal. Hindi yan ang dahilan. Mula nang dumating ka, wala ka pang kinikwento sa akin. Mas mabuti pa siguro hindi na ako nakalaya. Bakit? Wala ring saysay. Paano mo nasabi ah? Wala naman akong kamag-anak na pwedeng puntahan. Nakakahiya nga sa pamilya mo. Dahil dito pa ako sumisiksik. Wala yun. Maiintindihan naman siguro nila. Nilo, pasensya na talaga. Okay lang. Nung panahong mga binata pa tayo, ang dami mong naitulong sa akin. Kumbaga, nagbabayad lang ako ng malaking
utang na loob ko sa isang mabuting kaibigan. Mabuting kaibigan ba ang pagkakakilala mo sa akin? Oo naman. Victor, dinamayan mo ako sa maraming pagkakataon. Nang magkasakit noon ang utol ko, ikaw ang umako ng gastusin sa ospital, sa gamot, sa doktor. Oh, Wala yun sa akin, Nilo. ano bang wala? Habang buhay kong tatanawin lahat ng magandang nagawa mo sa pamilya ko. Hindi ba't ikaw rin ang gumastos sa pagpapalibing ng aming mga magulang na magkasamang na aksidente? Ginawa ko yun dahil alam kong kailangan mo ng tulong. Kaya nga, sobrang taas ang tingin ko sa'yo. Sa kabila ng naging buhay ko, Victor, ultimong nag-iisa kong kapatid. Halos ayaw na akong kilalanin. dahil siguro inaakala niyang makasisira ka sa kanyang ambisyon sa darating na eleksyon. Ano bang tatakboy niya? Incumbent siyang konsehal. Top-notcher nung nakaraang eleksyon. Marami nagsulsol at nagkumbinsi sa kanyang tumakbo ng mayor. Korap kasi yung kasalukuyang alkalde namin. At iniisip siguro niya na magiging batik ako sa kanyang pangalan at makakasira sa kanyang ambisyon. Victor, may mga tao talagang ganyan. Malabo yatang kasabihan, higit na matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Mataas ang kanyang pangarap sa politika. Kaya siguro iniiwasan ka. Bakit pagdating sa politika, walang kapatid, walang kamag-anak? Sila-sila naglalabanan, sila-sila nagsisiraan. Makamit lang ang kanilang ambisyon. Sakit na yun ang ating lipunan. Ang lahat, ang gusto sila mangibabaw. Sila maging makapangyarihan. Sukdulang may mga mahal sa buhay na matapakan. Nilo, ang kailangan ko lang naman ay kilalanin pa rin akong kapatid ni Fernan. Masakit sa akin. Masakit sa akin ang tuluyan niya na akong itakwil at talikuran. Huwag kang masiraan ng loob. Darating din ang sandaling yan. Darating! Kailan? Nilo, kailan? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pakatandaan nyo, Nana During, yung mga billing ko sa inyo. Oo, Fernan. Ayoko nang pinapapasok ninyong taong yun dito. Ipagpaumanhin mo kung sakaling pinatuloy ko siya. Nagpakilala kasing magkapatid kayo at matagal nang hindi nagkikita. Noon ko pa siya kinalimutang kapatid. At para sa akin, wala akong kapatid na kriminal. Ng boyfriend ko? Of course, Claire. Ayoko mabigo si Erpat sa dream niya maging doktor ako. At malapit na matupad yun. 2 years na lang, matatapos ka na. And then, kukuha ng board exams. Good luck. Kung magsalita ka naman, parang maiiwan kita. I'm taking up law. 3 years pa. Sandali na lang yun. Huwag tayong mainip sa takbo ng panahon. Yeah, you're right. All we have to do is try our very best to reach our goals. Claire, walang imposible para sa ating ginagawang pagsisikap. Good luck for both of us. Thank you. By the way, Janelle, tuloy ba yung pagtakbo ng daddy mo, mayor, this coming election? I guess so. Gusto ko kasing mag-volunteer sa campaign niya para may tulong man lang ako. Sasabihin ko yan kay Dad. And I'm sure,
Matutuwa yun. Okay, narito na ako sa parking area ng building namin. Fernan, Ah, pwede ka bang makausap? hanggang dito sa opisina ko, guguluhin mo pa Wala ako? akong balak na guluhin ka. Gusto lang kitang makausap. Sinabi ko na sa'yo, wala akong panahon. At kailan ka magkakaroon Hindi ng ko panahon? alam, hindi ko alam. Alamin mo! Dahil gusto kong malaman. At habang iniiwasan mo akong makaharap at makausap, lalo lamang kitang babalik-balikan. Para saan? Para sa pagiging magkapatid natin? Hindi! Para sa isang katotohanan, hindi mo pwedeng ikubli habang panahon. Kuya Victor, tahimik ang buhay ko habang nasa kulungan ka. Eh bakit ngayon gusto mo akong guluhin? Dahil ayaw mo akong bigyan ng pagkakataong magbuhay ng normal. Bakit? Dahil sa iyong ambisyon? Iniisip mong makakasira ako sa pagtakbo mong alkalde sa darating na eleksyon? Iniisip mo bang isang kasiraan ang pagiging magkapatid natin kapag ikaw ay nangangampanya na? Oo, tama ka! At kailan ba magiging pabor sa tulad kong isang ex-convict na kagaya mo? Na sa halip na iboto ako ng mga tao, huhusgahan ako at gagamitin pang pangontra sa kandidatura kong lahat ng mga kalaban ko sa politika. Kaya handa kang talikuran ang pagiging magkapatid natin ang dahil sa ambisyon mo! Oo, dahil alam ko makakasira ka lang! Magkadugo tayo! Pero, hindi mo yan pinahahalagahan. Sa politika, walang magkadugo. Ganun lang ba kadali yun? Sa politika, magkakadugo, magkakaaway! At ganon ang sinasabi mo. Ganon din ang gusto mo mangyari sa Oo, atin. kung kinakailangan. At kung wala ka nang sasabihin, tutuloy na ako sa opisina ko. Dahil marami pa akong dapat asikasuhin. Sandali. Ano pa nakalimutan mo? Matatanggap ko na maging kasiraan ako sa ambisyon mo. Pero hindi ko kayang tanggaping ipagkait mo sa akin ang katotohanan. Na ako ang ama ng anak mo! Pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sabi mo, Maliwanag ang narinig mo. Wala akong pakialam tungkol sa kandidatura mo. Wala akong balak na sirain ang ambisyon mo. Ang tanging hinahabol ko lang ang pagiging isang tunay na ama ko sa anak mo. I'm warning you, Kuya Victor. Wag na wag ka magkakamaling gawin yan. At bakit wag? Bakit, Fernan? Karapatan ko ring makilala ko ng aking anak dahil ipinagkait mo ang bagay na yan sa loob ng mahabang panahon. Dapat lang! Dahil nakagawa ka ng krimen at isang batik sa pangalan ng bata ang makilala kanyang tunay na ama. Isang amang may dugong kriminal. Kriminal na akong kriminal! Ex-convict na akong ex-convict! Pero hindi mababago ang katotohanan ng ako ang tunay na ama ng anak mo! Ako ang nagpalaki sa kanya, nag-alaga at ako nagbuhos ng aking panahon at atensyon para sa'y maitaguyod at magkaroon lang ng isang maayos na bukas na kailanman hindi maipagkakaloob ng isang amang nakakulong. Oo!
Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong gawin ko yung sa anak ko dahil sa krimeng nagawa ko. Pero ano ang karapatan mong itago ang aming kaugnayan bilang mag-ama? Ano pang silbi ng pagiging isang ama mo habang ikaw ay nakabilanggo? Dahil doon ba? Kung bakit sa loob ng mahigit na 20 taon, hindi mo man lang siya ipinakita sa akin? At maging ikaw, Fernan, hindi ka nagkaroon ng pagkakataong silipin ako at kumustahin. Ano pang silbi ng pagdalaw ko sa'yo kung magiging dumi ka lang sa pangalan ko? Iyan ba ang dahilan? Kaya tuluyan mo nang ipinagkait sa akin ang makilala akong ama ng aking anak. Oo! Dahil wala ng katuturan ang pinapangarap mong yan na natitiyak kung makakaapekto lang sa buong pagkatao ni Jonel. Fernan! Sabik ako sa isang anak. Sabik na sabik! Sabik ako sa isang pamilya. Kung ikaw ay ayaw na akong kilalaning kapatid, hindi na ako maghahabol doon. Pero utang na loob, huwag mong hadlangan ang karapatan kong makilala akong ama ng anak ko. Huwag ka nang mangarap. Hindi na yun mangyayari. At bakit hindi? Dahil tinitiyak ko sa'yo, hindi magkakaroon ng interes sa'yo si Jonel. Dahil binabalak kong lasudin ang kanyang isipan at palabasing isa akong masamang ama. Kriminal ka! Paano ka magiging isang mabuting ama sa kanya? Ha? At isa pa, hindi mo na kayang agawin pang pagiging ama ko sa anak mo. Dahil ibinigay ko sa kanyang lahat-lahat. At kahit magpakilala ka pa sa kanya, sinisiguro kong hindi ka kikilalaning ama ng anak mo na lumaki sa akin at naging anak ko na! Huwag kang magsalita ng tapos, Fernan. Dahil kahit pagbali-baliktarin mo man ang mundo, hindi mababago ang katotohanan. Ang tunay na ama ay mananatiling ama para sa kanyang anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanggang kailan ba titira dito si Victor? Habang hindi pa siya tinatanggap ng kapatid niya. Milo, si Fernan ang may obligasyon sa kanya at hindi tayo. Tama ka. Kaso, ayaw na siyang kilalanin at tanggaping kapatid ni Fernan. Abay, hindi na natin problema yon. Pansamantala lang naman ang pananatili ng kaibigan ko dito eh. Pansamantala? Pansamantala? Eh halos nakakaisang buwan na siya dito. O anong masama doon? Hindi mo ba naiisip ang malaking epekto nun sa pamilya natin? Dahil dito nanunuluyan ang isang ex-convict? Bakit? Pag binansagan bang ex-convict, wala nang karapatang mabuhay ng normal? Kinakailangan ba siyang husgahan? Hindi ba dapat tayong nakapaligid sa kanya ngayon ang magbigay ng pagkakataon para sila'y magbago at patunayang hindi sila salot sa ating lipunan? Hindi mo lang alam na pinagchichismisan tayo ng ating mga kapitbahay at kabarangay dahil sa pananatili dito ng iyong kaibigan. Wala akong pakialam ano man ang sabihin nila dahil hindi sila ang nagpapalamon sa atin. Pwes ako, may pakialam. Shoni, May pakialam ako dahil apektado ang mga bata sa mga naririnig nila. Alalahanin mo, mga teenager na ang anak natin, Nilo. Hindi mo maiiwasang masaktan sila sa mga sinasabi ng mga tao. kahit ano pang mangyari, hindi ko magagawang pabayaan at tiisin ang isang kaibigang tulad ni Victor. Diyos ko.
Diyos ko. Tulungan po ninyo ako. Nais ko pong makilala ko ng aking anak. Gusto ko siya makasama at makapiling. Siya na lamang ang maituturing kong pamilya. Huwag niyo po ipagkait sa akin. Huwag niyo pong ipagkait sa akin ang pagkakataong madama ko rin ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ama. Nasabi mo na ba ang tunay mong layunin kay Fernan? Pilit niyang pinagkakait sa akin ang anak ko. Pwede ba yun? Ikaw ang ama. Karapatan mong makilala ka ng anak mo. Walang plano si Fernan na ipagtapat sa anak ko ang buong katotohanan. Payag ka na gano'n na mangyari. Maghahabol ako, Nilo. Dahil wala na akong pamilya. Ultimong kapatid ko, ayaw na akong kilalanin. Ginagawa yan ni Fernan para tuluyang mailayo sa iyo ang anak mo. Tama. Pero hindi ka na dapat pagkaitan ng pagkakataong makilalang ama ng iyong anak. Sinasarili niya na ang anak ko. 3 taon noon si Jonel. Nang huli ko siyang makita at makasama. Sa murang isipan niyo ng anak mo, marahil hindi ka niya matatandaan at makikilala. Ganun na nga siguro, Nilo. Kaya gustong gusto kong magpakilala sa aking anak. Kung ipagkakait sa iyo ng kapatid mo ang bagay na yan, pwede mong abangan sa pinapasukan ng eskwelahan ng anak mo. Pero hindi kaya siya mabibigla sa gagawin kong pagpapakilala sa kanya bilang tunay niyang ama? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, son, papasok ka na. Oh yes, Dad. Mamaya, go to my office sa labas tayo magdi-dinner. Nice idea. Sasama ko pong GF ko. Si Claire, why not? Thank you, Dad. I'm sure matutuwa siya. Gusto ko ring makabanding ang girlfriend mo dahil willing siya na tumulong sa aking campaign. Marami po kayong mapag-uusapan. Good. And I will listen to all her suggestions. Baka sakaling malaking bagay para sa aking kandidacy. Magkakasundo talaga kayo. Dapat lang. Dahil siya ang future wife mo. Noong ko pa napapansin na botong-boto kayo sa kanya. Of course, son. Coming from a decent family, bagay kayong dalawa. You are about to finish your course ng medicine at siya naman ay ilang taon na lang at gagraduate na sa law. Nakaka-excite nga, Dad. Parang kailan lang. And by the way, Dad, thank you very much sa gift mong new car. Don't mention it, son. After all, dapat lang talaga mapalitan ng old model na ginagamit mo. Tama ho kayo. By the way, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Okay, Dad. Noong maliit ka pa at sinusundo kita sa school, ano ba yung madalas kong ibilin sa'yo? Wait, Dad. Oh, bakit bigla kang natawa? Kasi ang madalas mong bilhin nun sa akin, don't talk to strangers. Correct. Tama. Kaya noon, pag may lumalapit na hindi ko kilala, iniiwasan ko kagad. Tama lang. Dahil, son, especially sa elementary students, maraming nagbabalak ng masama. Alam mo na mga sindikato, dinudukot ang mga bata, ibinebenta, at kung ano-ano pang kalokohan ang ginagawa. Wait, Dad. Bakit naman napunta dyan ang ating usapan? Just to remind you, son, na kahit grown up ka na, always remember, don't talk to... Kaya ang labas ni Claire.
wait ko siya dahil isasama ko siya sa date namin ni Dad. Nabanggit ko naman sa kanya kanina na dito ako nakapark sa labas ng school kasi full parking sa loob eh. Oh, hey, ayan na pala siya. Paparating na pala. Bubuksan ko na tong car. Nakita na ako ni Claire na nakatayo dito sa tabi ng kotse. Jonel? Ha? Jonel Mendez? Oo nga. Pwede ka bang makausap? I'm sorry pero hindi ko kayo kilala. Hi, Janelle. I'm sorry I'm late. Okay lang. Na-text ko na si Dad na malalate tayo ng ilang minutes. Tayo na? Sandali lang, Jonel. Hey, sino siya? Actually, I don't know him. Ngayon ko lang siya nakita. Pero kilala ka niya. Let's get inside the car. Naghihintay na si Dad sa atin. Hindi siya ang tunay mong ama. What? Hindi si Fernan ang iyong ama. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi niyo? Katotohanan ang naririnig niyan. Dahil ang tunay mong ama ay walang iba kundi ako. Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Wala akong panahon makipaglokon sa inyo. Jonel, katotohanan ang sinasabi ko sa I iyo. only one have, Dad. Hindi pwedeng maburahin sa utak ko. Claire, get inside the car. Yes. Pwede ba tayong mag-usap, Jonel, kahit sandali man lang? I don't want to waste my time to people I don't know. Jonel, utang ka loob. Sandali lang. I don't talk to strangers. Anak, makinig ka sa akin. Anak! Jonel! Jonel? Anak? Jonel, ako ang tunay mong ama. Ako ang iyong amang sobra-sobrang nasabik na makita at makapiling ka. Anak! Hey, mukhang affected ka sa matandang yun. No, Claire. The way I look at it, parang ang lalim ng iniisip mo. Actually, hindi ko siya kilala eh. Bakit bigla na lang siya susulpot sa buhay ko at sasabing anak niya ako? Why don't you seek for the truth? Ang daddy mo ang mapagpapaliwanag ng lahat. I guess this is not the right time. May date tayo ni Dad. And I don't want to ruin our meeting. I understand. I'm so glad na sumama ka sa anak ko, Claire. Well, Tito Fernan, nang in-invite po ako ni Jonel, na-excite po ako. Really? Opo! Magandang bonding po natin ito. Kasama ko kayo. Tama. Dahil after all, soon you will be a member of the family. Ha? Totoo yan, Claire. I'm looking forward na after your studies,
makasal kayo sa lalong madaling panahon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Victor! Victor, tama na. Tama na. Ay ano, dumudugo na ang kamao mo. Nilo, nasaktan ako. Sobra-sobra ako nasaktan na mismong anak ko. Ang tumangging kilalanin akong ama. Hindi mo rin siya masisisi. Ngayon ka lang niya uli nakita. Alalahanin mong batang-bata pa siya noon nung makulong ka. Hindi ka na niya matatandaan. Kasalanan ni Fernan lahat ng ito. Kasalanan niya. Victor, ang magandang nangyari lang ay nabigyan ni Fernan ng maayos at magandang kapalaran ang anak mo. Ako pa rin ang ama! Nilo, ako pa rin ang ama ni Jonel. Ako pa rin! At dapat noon pa ipinagtapat na ni Fernan sa anak ko. Nang sa ganon, hindi ito nabigla sa muli naming pagkikita. Kung doon ay dinalaw ako ni Fernan, kung doon ginawa niya yon, nakasama ang anak ko, nakilala sana ako ni Jonel na ako at hindi si Fernan ang tunay niyang ama! Jonel, 2 days ko na napapansin. Parang lagi kang wala sa sarili mo. Why? Claire, What's bothering you? yung matanda. Hindi mawala sa isip ko. Ginugulo niyang utak ko. Akala ko ba mag-uusisa ka sa daddy mo? Nagdadalawang isip pa ako. Only Tito Fernan can tell you the truth. Truth? Yes. Bakit, Claire? Nagdududa ka bang nagsasabi ng totoo ang taong yon? Hindi siya mukhang baliw. Nakita ko parang sincere siya sa kanyang pagpapakilala sa'yo. So you are suspecting na siya ang tunay kong ama? Oh, please. Don't get me wrong. Pero yun ang lumalabas sa mga sinasabi mo. And it hurts me so much. I'm sorry. Saan lupalok ba nang galing ang taong yun? Para all of a sudden, ay bigyan niya ako ng problemang ganito. Why don't you talk to Tito Fernan? Siya lang ang makakasagot sa... Oh, Jonel, bakit? Si Dad, Nasa terrace, kausap niya mga constituents na nagpangakong tutulong sa kandidatura niya. marami pa ho ba siyang bisita? Nagsiuwi na lahat. Pwede ko na sigurong kausapin. Sige, puntahan mo na. Salamat po. Dad, Oh, son. Ikaw pala. Gising ka pa? hindi lang po ako makatulog. Almost 11 na in the evening. Oo nga po eh. Oh, ang lalim ng buntong hininga mo, ha? May problema ka ba sa love life mo kay Claire? Smooth naman ang relationship namin. So, Dad, may isang mamang inabangan ako sa labas ng school the other day. oh, ano raw ang kailangan sa'yo? Humihingi ba ng tulong? Dahil kilala kang anak ko at alam niyang I'm running for mayor this coming election. No, Dad. Iba ang kailangan niya. Ano?
nagpakilala siyang tunay kong ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jonel, son, Pero alam ko naman po sa panahon to, marami po talagang manlolokong mapagpanggap. Eh bakit ko naman siya paniniwalaan? Eh, hindi ko nga ho siya kilala. si Kuya Victor ang taong yon. You know him, Dad? Oo. Kapatid ko siya. Kapatid? Niwala kayong binabanggit sa akin kaya hindi ko siya kilala. Nakulong siya ng mahabang panahon. More than 20 years. Eh, anong krimen? At ganoon katagal? Nakapatay siya. Ho? Pinatay niya ang iyong ina. What? Isa siyang ex-convict. At ngayon nakalaya na siya. Ako naman ang guguluhin niya. Kung totoong isa siyang kriminal at ang mother ko pa ang napatay niya, bakit nagpakilala pa siya sa akin bilang isang ama? Dahil yon ang buong katotohanan. Dad, I know darating ang ganitong sandali. Kaya hindi na ako dapat maglihim pa sa'yo. siya ang tunay kong ama? Masakit para sa ating dalawang paglaya niya. Hindi na niya ako pinatahimik. Hinihingi niyang karapatang makilala mo siyang ama. Totoo bang lahat ng mga naririnig ko to? Totoo po ba? Son, nang mabilanggo siya, ako nang tumayong ama mo. Inalagaan kita, pinalaki, binigyan ng maayos na kinabukasan. Ibinuhos ko sa iyong buong panahon at atensyon ko. Nakalimutan ko ng sarili kong magpamilya dahil para sa akin, tama nang nariyan ka. Kaya lahat ng pwede kong ipagkaloob sa iyo, ginawa ko, Chanel. Naging inspirasyon na kita para ako'y mabuhay. Sapat-sapat na sa akin para maging masaya ako sa mga ibinibigay mong karangalan sa eskwelahan. Labis-labis kitang ipinagmamalaki. At ayokong maago pa ni Kuya Victor ang pagiging isang ama ko sa'yo. Kailanman ay walang makakaagaw na atensyon at pagmamahal ko sa inyo bilang nagisnan kong ama. 10 tao man ang lumapit at magpakilalang aking ama, ay hindi ko pwedeng basta na lang paniwalaan. Kayo lang ang tumayong ama para sa akin at kailangan patuloy kong pakamamahalin at rerespetuhin. Salamat, anak. At ang taong yun, sabihin niya mang siya ang tunay kong ama. Wala siyang puwang sa buhay ko. Jonel, Kung totoong siya pumatay sa aking ina, sobra ko siyang kinasusuklaman. Konsehal Mendez? kayo raw ang kumukop kay Kuya Victor? Nasaan siya? Narito ako. Johnny, halika rito. Pabayaan mo sila magkausap. Oo, Nilo. Milagro, ikaw pa mismo ang naghanap sa akin. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo kay Jonel. At bakit? Anong masama kung magpakilala ako sa aking anak? Huwag mo nang tangkaing agawin ang ginawa kong responsibilidad bilang kanyang ama.
Ngayong malaya na ako, Fernan. Ako na ang may obligasyon sa kanya. Kaya pabayaan mo magampanan ko yun kay Jonel. At anong klaseng obligasyon ang pwede mong maibigay sa kanya? Sa kang dating bilanggo na mahirap ng pagkatiwalaan sa lipo ng ating ginagalawan. Dahil sarado ang utak ng karamihan. At kaming mga ex-convict ayaw bigyan ng pagkakataon, ng panibagong pagkakataon para lang mapatunayan namin na hindi lahat galing sa munti ay patuloy na magpapakasama sa kanilang paglaya. Kaya ang katulad mo na hinuhusgahan ang gaya naming dating bilanggo ay walang karapatang magsilbi sa mga mamamayan. Dahil wala kayong ibang iniisip kundi ang inyong kapakanan kung paano kayo mabubuhay, kung paano kayong magkakamalang salapi sa pamamagitan ng inyong pangungurao. Huwag mo kong pagbintangan dahil hindi ako masamang politiko. Kung hindi, patunayan mo! Sa loob ng panunungkulan ko bilang konsehal, wala akong winaldas na pera. Kaya buong pagtitiwala sa akin ng mga nasasakupan ko. Kung ikaw ay binibigyan nila ng pagkakataong makapaglingkod dahil pinagkakatiwalaan, bakit pagdating sa akin? Hirap na hirap kang hayaan akong mabuhay ng matiwasay at ipagkaloob ang aking karapatan. At ano bang karapatan ang hinahabol mo? Ang tungkol sa pagiging tunay mong ama? At sa akala mo, matatanggap ka ni Jonel na isang kriminal? At ang napatay mo ay walang iba, kundi ang kanyang ina! Magpapaliwanag ako sa kanya! Hindi mo na magagawa yun! Dahil kinasusuklaman ka ng anak mo! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit patuloy mong ipagkait sa akin ang katotohanan ng pagkakataon, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang aking karapatan. At lumakad bang matulin ang panahon, kaya kong habulin at pigilin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ng sarili kong anak? Oh! Sobra-sobra, Kuya Victor. Dahil nalaman niyang ikaw ang pumatay sa kanyang ina. Siniraan mo na ako ng todo kay Jonel. Sinabi ko lang sa kanyang buong katotohanan. Alam niya ba ang totoong pangyayari? Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Maghahanap ako ng lalaking makapagpapaligaya sa akin dahil isa ka ng inutil. Inutil ang turing mo sa iyong asawang walang ibang hinangad kung hindi ang masunod ang mga luho mo at mabigyan kayong mag-ina ng magandang buhay. Wala ka na magagawa. Nakapagdesisyon ako. Aalis ako. Hihiwalayan na kita! At si Jonel, paano ang anak natin? Bahala ka sa kanya! Dahil ayokong may bit-bit sa pag-layas ko. Sandali lang, hindi mo kami magagawang iwan! Itiwan mo ako!
Sabi na bitiwan mo ako! Divina! Kung ano man ang diferensya nating dalawa, huwag mong idamay ang kinabukasan ng bata. Hindi ko mapapayagang lumaki siyang walang magisnang ina! Bahala ka na sa kanya dahil desidido na ako na iwan kayong mag-ama! Nang dahil sa kalandian mo, kaya handa kang iwan ang pamilya mo? Ha! Hindi na ako maligaya sa pakikitungo sa'yo. Kaya kailangan lang na tuldukan ko na ito. Lalayasan kita pati ang anak natin! Divina, huwag mong gawin yan! Divina, nagmamakaawa ko sa'yo. Ilang taon pa lang si Junel, kailangan niyang pagkalinga ng isang ina. Maging ama at ina ka sa kanya. Wala na akong pakialam doon. Kaya pwede mo! Iwan mo ako! Hindi ko mapapayagang iwan mo kaming mag-ama! Hinihintay na ako lalaki sa samahan ko. Ayoko siya mainip! Divina! Divina, ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano pang gusto mong gawin ko? Para lang huwag mo kaming iwan at ipagpalit sa lalaki mo. Sabihin mo, Divina, sabihin mo. Ano pa ang pwede kong gawin utang na loob? Huwag mo lang kaming iwan ni Jonel. Huwag mo lang kaming iwan ng anak natin. Kailangan kanya, kailangan naku, kita. wala Kailangan namang ka namin. mangyayari. Divina, makinig ka. Bitiwan mo ako kahit magmakaawa ka pa. Wala namang mangyayari. Sandali lang. Ano ba? Tanggapin mo ng katotohanan. Wala ka nang maaasahan sa akin. At kahit nakasal tayo, tinatapos ko ng lahat. Hihiwalayan na kita! Hindi maaari. Ano ba? Grabe, ayop ka! Bitiwan mo ako! Ah! Hindi kita pwedeng bitiwan. Ayoko na kita! Bitiwan mo ako! Divina! Hindi ka pwedeng umalis. Ayoko ba? Ayoko na sa'yo! Ah! Ano ba? Ayaw mo na. Ayaw mo na sa akin. Ayoko na! Sige. Iwan mo kami ni Junel at sumama ka sa lalaki mo. Lumayas ka! Divina? Tumama ang ulo niya sa isang matikas na bagay at bumubulwak ang dugo. Hindi, Divina, hindi! Divina, hindi ko sinasadya, Divina. Divina! Divina! Napatay mo siya kaya ka nakulong. Naging kriminal ka ng asawa mo at ina ng anak mo. Hindi ko sinasadya ang buong pangyayari, Fernan. Pinipigilan ko siyang huwag kaming iwan hanggang sa tindi ng galit ko ng mga oras na yun na itulak ko siya at tumama ang kanyang ulo sa isang matigas na bagay na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Oo! Naging kriminal ako. Naging kriminal ako nang hindi ko sinasadya. Ipinagdiinan ako ng mga kamag-anak ni Divina na sinadya kong patayin siya pero hindi yun ang buong katotohanan. Fernan, dahil doon kung bakit bumigat ang sentensya ko. Pero alam mo, ang buong pangyayari, hindi mo man ako sinuportahan. Sa panahong kailangan kita, hindi mo ako dinamayan. At sa halip, lalo mong dinagdagan ang paghihirap ng aking kalooban. Nasa impyerno na ang buhay ko, sa loob ng piitan. Pero lalo mo pa akong nilugmok sa kailalim-laliman. Marami nang nangyari. Hindi na pwedeng baguhin ang takbo ng panahon. Kalimutan mo nang may anak ka para maging mapayapa ng buhay mo. Kahit patuloy mong ipagkait sa akin ang katotohanan at pagkakataon, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang aking karapatan. At lumakad ng matuli ng panahon, kaya kong habulin at pigilin. Kahit humabol ka pa, hindi mo na maaabutan. Dahil malayo nang itinakbo ng panahon at hindi mo na mapipigil! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakita mo na? Nakita mo na ang perwisyo sa pamilya natin nandahil sa iyong kaibigan? Pwede ba? Tama na, Shoni. Ayaw mo na susumbatan. Mula nang tumira dito ang kaibigan mong yan, nagulo na ang ating buhay.
Lagi tayong pinagchichismisan ng ating mga kapitbahay. Bakit ba iniintindi mo sinasabi ng ibang tao? Ang intindihin mo kung paano tayo makakaganti ng utang na loob sa taong malaki ang naging sakripisyo para matulungan ako. At hanggang kailan ka nakatali sa pagtanaw ng utang na loob kay Victor? Hanggang makakaya ko. Dahil matino akong tao, Shoni. Hindi ko pwedeng baliwalain ang mga naitulong sa akin at sa pamilya ko. Huwag mo kong itulad sa iba na pagkatapos damayan, nagawang pabayaan ng taong dumamay sa kanya. Shoni, may obligasyon ako sa isang taong mabuti na katulad ni Victor. Higit bang matimbang para sa'yo ang kaibigan mo kaysa sa pamilya mo? Dahil kung ganon ang panuntunan mo, mas mabuti bang kayo na ng kaibigan mo magsama at iwan mo na ang pamilya mo? Tama na. Pakiusap, tama na. Huwag na kayong magdiskusyon. Alam kong pabigat ako sa pananatili ko dito. Victor, Mabuti nagkakamali ka. kang kaibigan, Nilo. Napakabuti mo kaibigan. Pero wag mong hayaang magulo ang pamilya mo ng dahil lang sa tulad ko. Victor, Aalis na ako. At huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa sarili ko. Bakit humarang ang matandang yan sa kalsada? Naghahanap ba to ng problema? Makababa na nga. Nananadya ka ba? Bakit hindi mo ako sagasaan? Total, ayaw mo naman akong kilalaning magulang. Ano bang kailangan niyo sa akin? Simple lang, gusto kong kilalanin mo akong ama. Bakit? May anak ka ba? Ikaw! Hindi ikaw ang aking ama! Pinalaki at inalagaan ka lang ng kapatid ko pero hindi siya ang tunay mong ama kung hindi ako! Wala akong amang ex-convict! Kaya wag mong ipagpilitan ang sarili mo sa akin! Jonal, hindi mo alam ang buong pangyayari. Hindi ko na kailangan malaman pa! Dahil maliwanag na sa akin ang lahat na ikaw ang pumatay sa aking ina! Anak! Sapat ayon para habang buhay kitang kasuklaman! Kaya kung ako sa'yo, hindi ko natatangkain pang bawiin ang anak na inaruga, binihisan, at binigyan ng magandang buhay ng isang tumayong ama para sa kanya! Kahit ano pa ang mangyari, hindi maaaring baguhin ang relasyon natin bilang isang mag-ama. Kalimutan mo nang may anak ka! Dahil ang anak na sinasabi mo ay hindi ka na kinikilala! Kaya makakabuting patahimikin mo na siya! Hindi man ako kilalanin ng anak na hinahabol ko. Kailanman, hindi niya may tatanggi na siya ay laman ng aking laman at dugo ko ang nananalaytay sa kanyang mga ugat! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kung totoong siya ang iyong tunay na ama, bakit ayaw mong kilalanin? Dahil isa lang ang itinuturing ko at kinagisnan kong ama. Ang katotohanan ang siyang dapat mangibabaw. Hindi mo ba ako kayang maintindihan? Paano kita maiintindihan kung ang tunay mong ama hindi mo maunawaan? Claire! Jonel, ayoko sa taong umiiwas sa katotohanan dahil tiyak wala siyang patutunguhan. What do you mean? Kung ganyan ang panuntunan mo, mabuti pa siguro. Cool off muna tayo. Hinahamon mo ko? Hanapin mo muna ang sarili mo. At kapag natagpuan mo na, saka ka bumalik sa akin.
Gusto kong makausap si Fernan. Pasensya na, pero wala siya dito. Hindi ako naniniwala, Fernan! Ay, Fernan! wag na kayo Fernan, lumabas ka dyan! Wala talaga dito ang hinahanap nyo. Fernan! Fernan! Ay, naku po. Ano ang ipinala mo ng amo mo sa anak ko? Kaya lumayo ng tuluyan ang loob sa akin. Wala po akong alam sa mga sinasabi nyo. Nakalabas ka na rin pala, Diego. Kahapon lang. Buti na, tiyempoan kita dito sa may mamihan. Akala ko matatagalan ka pa sa loob. Ginamit ni Mayor Dominguez ang impluensya niya. At nagpakawala ng pera. Kaya ito, laya na ako. Hindi ka susuportahan ng mayor na yon nang walang kapalit. Mautak ka, Victor. Alam ko na ang karakas ng mga tao. Hindi magbibigay ng walang kapalit. Correct. Ano ang hiningi niya sa'yo? May ipinatutumbay sa akin. Sino? Ang makakalaban niya sa darating na eleksyon. Mukhang mabango raw sa taong bayan. Kaya dapat lang ilikida para makatiyak siya ng panalo at manatili sa pwesto. Kilala ko ang gusto niyang ipatumba. Kilala ko ang makakalaban ng amo mo. Kilala mo pala. Oo. Kilala ko si Fernan Mendez. Pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Totoo palang malakas na kandidato itong si Fernan Mendez. Nagkukumpul-kumpulan ng mga tao. Pero sayang ka, Mendez. Dahil nabibilang na ang mga oras mo. Sa sandaling tumayo ko sa entablado at magdiskurso, yun na ang katapusan mo. Nakapwesto na si Diego. Handang-handa na siyang tirahin ng kapatid ko. At kapag natigok na siya, wala nang kokontra sa kagustuhan kong makuha ang pangangalaga sa anak kong si Junel. Mapapasakin na ng buong buo ang karapatan bilang tunay na ama ng aking anak. Mga kababayan, dumating na po ang sandali para maninig ninyo ang pagpapahayag ng plataforma ng ating pinakamamahal na kandidato sa pagka-alkalde na walang iba kundi si Konsehal Fernan Mendez. Mendez! 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 Mga kaibigan,
narito na ang pinakamamahal nating kandidato na walang bahid ng korupsyon sa kanyang panunungkulan at mapagkakatiwalaan. Kababayan ko, ako po'y nanungkulan ng 2 termino bilang konsehal. Labis-labis po akong nagpapasalamat dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala. Umasa po kayo na sa sandaling ako ang mahalal na mayor ng ating lugar, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang kayo ay mapagsilbihan. Sige, patuloy ka magsalita, Konsehal Fernan Mendez. Dahil ito na ang huli mong pangangampanya. Ngayong nakatutok na sa'yo ang hawak ng baril. Anumang oras, pasasabugin ko na ang bao ng ulo mo. Ngayon na. Iwan mo yan, Jago! Victor, iwan mo yan! Pakialam mo! Baka madami ka dito! Itigil mo ang kahibangan mong yan. Hindi ko mapapayagan mawala ang kapatid ko ng dahil sa kasamaan ng amo mo! Akin ang baril na yan! Hindi! May utang akong dapat pagbayaran! Kaya papuputukin ko ito sa utol mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Konsehal, Oh, bakit ka narito? ang kapatid mong si Victor ang nabarel at isinugod sa ospital. Hindi ako interesado. Siyang nagligtas sa iyo. Ha? Alam kong hanggang ngayon saradong utak mo pagdating sa kaibigan ko. Pero hindi ako pwedeng magsawalang kibo. Isang dating bilanggo ang nagtangka ng masama sa iyo sa utos ng kalaban mong incumbent Mayor Dominguez. Nung una, hindi siya apektado sa planong patayin ka ng hired killer. Pero biglang nagbago ang isip niya at nanaig pa rin ang pagiging magkapatid ninyong dalawa. Nilo? Ipinaalam ko lang sa iyo ang pangyayari. At baka sakaling may nalalabi ka pang pagmamalasakit kay Victor. Agong buhay daw sa ospital si Kuya Victor. Tao pa rin ako may damdamin at naantig. Dahil sa ginawang pagliligtas sa akin ng taong pinagkaitan ko ng karapatan. Nang mamatay si na mama ka pa, tayong dalawa na lang ang naiwan. At nagdadamayan, Fernan. Handa akong magsakripisyo para sa'yo. Dahil mahal kita, Tol. Mahalaga ka sa akin. Ano man ang mangyari, hindi kita magagawang pabayaan. Kuya. Akong naging pabaya. Ako ang nagkulang. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ako pa rin ang iyong pinagmalasakitan.
ko pa inaabangan dito sa campus si Claire. Hindi yata siya pumasok. Oh, ayan. Nakita ko na siya. Claire, pwede ba kita makausap? Ikaw pala. May lakad pa ako eh. Sandali lang. Bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Nasabi mo na kapag nahanap ko ng aking sarili, balikan kita. Jonel? Narealize ko na ang pagkakamali ko. Nasa ospital ang tunay kong ama. Bala ko siyang dalawin na kung pwede, kasama ka. Iniligtas niyang buhay ni Dad. Ngayon ko lang natuklasan ang kadakilaan niya. Panahon na para mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay at mahalin. Jonel, I'm so happy for you. At last, nakawala ka na sa pagkakagapo sa isang kahapong hindi na dapat balikan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat sa pagdamay mo sa kaibigan ko. I'm sorry, Nilo. Hinusgahan ko si Victor dahil sa naging kasalanan niya. Pero pagkatapos niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kaligtasan ni konsehal na kapatid niya, saka ko lubusang nakilala ang kabutihan at kadakilaan niya. Shoni, Sa susunod mong pagdalo kay Victor sa ospital, sasama ako at ang mga bata, ha? Hihingi kami ng tawad dahil sa nagawa namin sa kanya. Nakahanda na po ang mga prutas na dadalhin nyo sa pagdalaw sa kapatid nyo. Maraming salamat, Nana Turing. Walang anuman, Fernan. Pero gusto kong malaman mong labis-labis ang nararamdaman kong kasiyahan. Dahil kayo ni Victor ay magkakabalikan bilang magkapatid. Mananatiling matimbang ang dugo kaysa sa anumang bagay sa ibabaw ng mundong ito. Pero, Kuya, ilang araw kang nakomatos. Pero ngayon ay sinabi na ng doktor na magaling at ligtas ka na. salamat. Dahil ang makita kita sa loob ng pag-amutang ito, naramdaman ko na tila lubusan na akong nakaligtas at gumaling. Akong dapat magpasalamat sa iyo, Kuya. Dahil iniligtas mo ko. Ang kapatid ay mananatiling magkapatid. Ano man na mayari. Tama ka. Narito ako para humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong pagkakamali, pagkukulang, at pagkakasala sa iyo. Nang magpasya akong iligtas ang buhay mo,
Ibig sabihin noon, ibinaong ko na sa Rukay ang anumang hindi natin pagkakaunawaan. Maraming salamat. At tungkol kay Jonel, paglabas ko dito sa ospital, pangako, hindi ko na kayo guguloy. Mananatili kang ama para sa aking anak. Hindi, kuya. Ikaw ang tunay na ama. Kaya ibibigay ko sa iyong pagkakataon at ang karapatang makilala ka rin niya. Gusto kong masaksihan ang pagmamahalan niyong mag-ama. Ayaw ko nang gawin ang atensyon at pagmamahal ni Jonel sa'yo na kinalakihan niya naman. Kuya, Alam ko, higit na mapapabuti ang kapalaran niya sa piling mo. Iyo, Hi, Tito Fernan. mabuti naman at napadaan kayo dito. Dahil nais ko pong samantalahin ang mga sandaling ito para makahingi ng tawad sa taong labis kong nasaktan at pinagkaitan. Kuya Victor, narito ang anak mo. I'm sorry. Patawad po sa nagawa ko. Anak ko. Pwede po bang mula ngayon? Tawagan ko na kayong Papa. Ikalulugod ko, Jonel. Labis-labis kong ikalulugod. Dahil napakatagal na panahon kong pinanabikan marinig yun mula sa'yo. Anak ko. Papa? Kuya, babawi sa yung anak natin. Jonel, mapalad ka. Dahil mula ngayon, dalawa na kaming tatayo bilang iyong ama. Ako at si Kuya Victor. Na makakasama mo para sa isang pangako ng bukas.